Magandang araw, grade 5 Kamya. Ngayon po ay nasa ika-4 na linggo na tayo ng ating ikalawang markahan. So, kagaya po noong nakaraang linggo, yung discussion po natin ngayon ay good for 2 weeks. So, good for week 4 to 5. Okay? So, alamin natin yung paksa natin ngayong araw. So, mga patakarang pang-ekonomiya. So, malalaman natin dito ano yung mga patakarang pang-ekonomiya na ipinatupad ng mga Kastila dito sa Pilipinas. So, ano yung layunin na ipapaliwanag ang mga patakarang pang-ekonomiyang ipinatupad ng Espanya sa Pilipinas, na ilalarawan ang mga patakarang pang-ekonomiyang ipinatupad ng Espanya sa Pilipinas sa pamamagitan ng isang poster. So, ibig sabihin, gagawa kayo ng poster. And, nasusuri ang epekto ng mga patakarang kolonyal na ipinatupad ng Espanya sa bansa. So, alamin natin ano-ano ba yung mga patakarang pang-ekonomiya na yon. So, una ay ang pagbubuwis. So, noong nakaraang discussion natin ay nabanggit ko na rin sa inyo ito, yung pagbubuwis or yung pagbibigay ng tributo. So, bakit ba nagbabayad ng buwis ang mga katutubong Pilipino? So, ito yung way ng mga Kastila para ihayag na sila ay mas makapangyarihan kaysa sa mga Pilipino. So, sa pilitang humihingi ng buwis ang mga Kastila sa mga Pilipino upang matustusan nila ang kanilang pamumuhay. So, ibig sabihin, para makasurvive ang mga Kastila dito sa Pilipinas, ginagamit nila yung buwis na sinisingil nila sa mga Pilipino. Okay. Next, ang sistemang bandala. So, ito ay isang uri ng pagbubuwis kung saan sa pilitang binibili ng mga Kastila ang mga produkto mula sa Pilipino sa mababang halaga. So, ibig sabihin, malinaw naman po dito sa ating definition na itong sistemang bandala na ito ay ipinatupad ng mga Kastila dito sa Pilipinas kung saan nagbabayad ng buwis ang mga katutubong Pilipino sa mga produkto nila. So, imagine nandito yung mga ninuno natin, ng mga katutubong Pilipino, nasa sarili nilang bansa sila, pero sinisingal sila ng buwis ng mga dayuhan. So, ito yung ginamit ng mga Kastila para mas mapayaman ang kanilang bansa at para masuportahan nila yung kanilang pangangailangan. So, ang nangyari kasi dito ay ginagamit nila overuse of power. Hindi dahil makapangyarihan sila, dahil mas may otoridad sila, inaapi nila or tama, inaapi nila yung mga Pilipino kasi alam naman nila na hindi ito lalaban sa kanila. Okay, next. So, ito pong larawan na ito po ay isang galyon. Okay? So, ang galyon ay isang malaking sasakyang pandagat ng mga Espanyol. So, itong galyon na ito or itong sasakyang pandagat na ito ang ginamit sa pakikipagkalakalan mula sa Pilipinas patungong Espanya. Okay. So, ano naman yung tinatawag natin na kalakalang galyon? So, ito ay tumutukoy sa naganap na kalakalang Maynila-Acapulco noong panahon ng kolonyalismong Kastila sa Pilipinas. So, hindi lahat ay maaaring sumali sa kalakalang ito or hindi lahat ng mga katutubong Pilipino na mayroong produkto ay pwedeng maglagay ng kanilang produkto dito sa galyon. So, ang makakapaglagay lang ng mga produkto dito ay yung may mga boleta. Okay? So, ano yung boleta? Ayun yung ticket na nagkakahalaga ng 250 pesos, kung saan ito ay isang katunayan na ang isang kalakal ay pagmamay-ari ng isang specific na, na tao. Okay? So, ibig sabihin, kung wala kang boleta, wala kang ticket, hindi ka pwedeng maglagay doon ng produkto sa galyon. So, ibig sabihin, hindi maaangkat yung mga produkto mula sa Pilipinas patungong Espanya. Next. Monopolyo. So, eto naman, ipinatupad naman ito ng mga Kastila, pero alamin muna natin, ano ba ang monopolyo? So, ang monopolyo, ito ang tawag sa sitwasyon kung saan kontrolado lamang ng iisang kumpanya o may kapangyarihan ng industriya. So, para mas maunawaan ninyo, gagawin ko na lamang pong example ang Bangko Sentral ng Pilipinas. 'Di ba, ang Bangko Sentral ng Pilipinas, ito lang yung merong authority, ito lang yung merong kakayahan para mag-produce ng
salapi dito sa Pilipinas. So, ganun din po yung konsepto ng monopolyo. Meron lamang iisang kumpanya ang merong control sa isang produkto. Okay? So, nagpatupad ang mga Kastila or ang mga Espanyol ng monopolyo sa tabako. Okay? Ni Jose E. Vargas, kung saan ginamit niya ito upang lumaki ang kita ng pamahalan. Okay, so pansariling layunin na naman yung kanilang inuna. Okay? So, ang bawat mag-anak sa mga lalawigan ng Ilocos, Cagayan, Nueva Ecija, at Marinduque ay maaari magtanim ng 40,000 na halaman sa loob ng isang taon. Ngunit tanging ang pamahalaan lamang ang maaaring bumili nito. So, ibig sabihin, dahil nga ginawa ito ng isang Gobernador General na si Jose E. Vargas, pwede namang magtanim, 'di ba? Ito nga 40,000 na mga halaman ang pwedeng itanim. Pero tanging pamahalaan lamang ang pwedeng bumili nito. Hindi nila ito pwedeng ipagbili sa iba. So, minsan may nangyayari na yung mga itinanim nila ay hindi na binabayaran ng mga Kastila or ng mga Espanyol. So, ganun sila kalupit, ganun sila kaganid pagdating sa kayamanan or pagdating sa pera. So, ito po yung tabako kapag hindi pa siya dried. So, ito yung dried na tobacco leaves, okay? At ito po si Gobernador General Jose E. Vargas. Okay. And last one, pang-ekonomiyang patakaran na pinatupad ng mga Kastila ay ang Royal Company of the Philippines o Real Compañía de Filipinas. So, itinatag ito noong March 10, 1785 ni King Charles III. So, layunin nito na maitaguyod ang kalakalan sa pagitan ng Espanya at Pilipinas. So, kaya po ito ipinatupad dahil gusto po ng mga Kastila or ng mga Espanyol na magpatuloy pa rin yung kalakalan sa pagitan ng Pilipinas. Gayon din makapagdala ng mga produkto ng Pilipinas or mga produktong mula sa Pilipinas patungo rin po sa Europa. So, gusto rin nilang mapaunlad ang industriya at agrikultura ng bansa. So, lahat ng mga produkto na mula dito sa Pilipinas, gusto nila na iaangkat nila. Okay? So, yun lang mga anak. Thank you and God bless po.